Masarap sa pakiramdam ang may trabaho, lalo na kung di sa lahat ng oras ay kasama mo ang amo o boss mo. Ako si Jessica. Ako ay isang checker sa isang warehouse ng construction supplies sa Caloocan City. Bago lang ang warehouse na ito. Dating isang abandonadong bodega ng matagal na taon na binili ng amo kong in-check. Hindi na ito ine-renovate at nilagyan na lamang ng ikalawang palapag para sa opisina ng mga checker at ng boss ko. Sa ngayon, ako pa lang ang checker. Kung tutusin, magandang pagkakagawa, tila nga dance studio, maaliwalas at marami pang ilaw. Aesthetic, ika nga. Wala pang isang taon mula nang magsimula itong i-operate. At sa ilang buwan kong pagtatrabaho, di mapagkakaila. Sa kabila ng ganda ng pagkakagawa ng ikalawang palapag, may ibang naninirahan sa bodega na ito. Isang araw, tanghali pa lang noon, narinig ko sa kabilang kwarto kung nasaan ang opisina ng amo ko na tila hingal na hingal. Pinatay ko ang pinapakinggan ko sa isang YouTube para pakinggang maigi. Rinig ko ang hingal. Hingal na tila kinakapos sa hininga dahil sa pagod. Inisip ko, baka yung amo ko napagod sa kung ano mang ginawa niya sa opisina. Bumalik ulit ako sa trabaho habang nakikinig ng storytelling sa YouTube. Ilang minutong nakalipas, naglipat ang aircon mula sa 27 degrees, bumaba sa 16 degrees. Kahit nilalamig ako, hinayaan ko na lang, baka kasi naiinitan na ang amo ko sa opisina. Kung tutusin, hindi ko makumpirma kung ando doon nga ba talaga siya. Kasi di ko namang nakitang pumasok ang amo ko. Dadaanan kasi ang table ko bago makapasok sa kanyang opisina. Dahil nga narinig ko ang hingal at pag-adjust ng aircon, di na ako nag-isip pa ng kung ano. Busy din kasi ako sa trabaho ko na puro numero. Natatakot ako na magkamali, kaya ang focus ko sa trabaho ay ganun na lang. Ngunit ilang saglit lamang, tumunog ang aircon at nakita ko tumaas na naman ito sa 27 degrees Celsius. Paglingon ko sa table ko, nasa akin pala ang remote ng aircon. Kinabahan ako. Naisip ko paano nangyaring nalipat ng 16 degrees at bumalik sa 27 degrees. Nanginginig na ako sa takot nang biglang umakyat ang isang boy. Payapa buhay natin ngayon, wala kasi si boss eh. Gulat na gulat ako. Kasi malinaw na narinig ko ang hingal ng tao sa opisina ng amo ko. At kita ko na bumaba sa 16 ang aircon at bumalik ulit sa 27 degrees. Nasa isip ko lang nun, mababalo na ata ako dito. Dahil bago pa yun, nakaraang buwan lamang, sa opisina din ng amo ko. Kakapasok ko lang nun dahil half day ako. Naririnig ko na may nagsiselfone sa loob ng opisina at humahagik-hik. Una, gumaan ang loob ko kasi hindi na ako matatakot dahil nga may kasama ako sa ikalawang palapag. Maya-maya lamang, biglang tumahimik. Nawirduhan ako kasi awkward silence ang nangyari. Malakas na higit at biglang tahimik. Hinayaan ko na lang. Pero maya-maya, bumaba ako para tanungin kung pumasok ba ang isang boy. Sinagot ako, "Oo, sinamahan lang si boss, umalis." Nagulat ako. Biglang pumalot ang lamig sa katawan ko. Dahil isa lang ibig sabihin nun. Mag-isa lamang ako sa ikalawang palapag at wala ng iba. Di ko alam paano akyat ulit. Kung ano-anong tumatakbo sa utak ko. Sa sobrang takot, hindi ko alam kung paano ihakbang ang aking mga paa papunta sa ikalawang palapag. Iniisip ko kung ano ba ang madadatnan ko, ano ba ang makikita ko. Sa ngayon, ito pa lang ang aking mga karanasan sa dating abandonadong bodega na pinagtatrabahuan ko. Sana
Wala nang sumunod pa.